So yan mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TBJ defender at reactor ng mga viral issue, lalo na sa Tape INC at TBJ trademark it bulaga issue. Iisipon na naman ako. Hirap nang matangos yung ilong mo. Joke. Ay, yung mga ano dyan ngotsi Joke lang. So ito mag-usapan natin, no? Enyo Master, may panibagong banat. No, may panibagong pangsupalpal na naman sa mga nangaangkin. Sa mga walang humpay na pangaangkin ng halusos. Wait lang, ayusin ko lang yung bangko ko. Hindi ako maninipa. Ayusin ko lang. Sa mga nangaangkin ng trademark na Itbulaga, lalong-lalo na ang Tape INC ng mga halusos, may pangsupalpal na naman. Oh. Alam nyo, kaya pinapaboran ng batas natin ng TBG dahil may mga ganito sila. Yung halusos, kailan ba yan? Ito, singin ko nga lang nakilala yan nung nagka-issue dito. Itong issue ng trademark na Itbulaga. Diyan ko lang sila nakilala. Kasi ang kilala ko talaga dyan, Mr. Tony Tubuera, TBJ. Yun lang. Kahit si Ma'am Malucho Wapagar, yan, naririnig-rinig ko na yan, si Jenny Pere, yan. Pero yung halusos, ngayon ko lang talaga narinig yan Tsaka wala silang mga ganito, yung mapapanood nyo ngayon sa video ko na panang supalpal na naman ang Enyo Master sa kanila. Wala silang ganyan. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So dito, saan ba natin umpisan? Umpisan muna natin dito. Yan. Screen recorders na rin. No. So ito, palitan. Ito muna, dito muna tayo. No? Palitan ng mga maanghang na post mula sa mga pro tape at pro TBJ defenders lalong umiinit. Sa gitna ng paghain ng apela ng Tape INC sa CA o sa yun CA. Wala bigla sisip ko. Sa Court of Appeal ay para kontrahin ang desisyon ng Marikina RTC tungkol sa issue ng title na Itbulaga, hindi pa rin matapos-tapos ang bangayan ng kanilang mga vloggers at defenders sa pagkatalo kung kanino ba talaga dapat mapunta ang most title na 44 years nang naging bahagi ng hapagkainan ng mga Pilipino tuwing tanghalian. Ayon sa pro tape vlogger na si Poknat TV, ang kay Juan daw ay kay Juan daw. Samantalang bumuelta naman ng sikat na page na ito ang True TBJ Defenders vlog naman ay pinatunayan sa kanyang post na si Joey De Leon ang nakaisip at nag-iisang may-ari ng titulong EB at Itbulaga. Makikita ang photo sa kanilang actual post. Ikaw, kapatid, kaninong vlogger ka sasang-ayon? So makikita dito, no? Ayan, ito yung post ni Poknat. O, kay Juan daw, kay Juan. Tanga. Di mo ba, ang pangalang Juan. O, di mo ba alam ang pangalan ni Enyo Master ay Juan? Jose. No, Jose. Malapit na malapit sa Juan. Ano? Kay Juan ay kay Juan. Ano ba apelyido ni Juan de la Cruz? Ano ang initial ni JDL? Sino ba ulit ang nakaisip ng EB? Si JDL. Joey De Leon. Ano ang Cruz? Cruz ni Jesus, Jes Espiritu. Ayan nga, tama nga. So ano ang kay Juan nga? So ang kay Juan nga ay kay Juan. Kaya kay Joey De Leon talaga ang Itbulaga. Totoo naman yun. Tingnan niyo yung pagkukumparahin natin yung dalawang page na to.
yung page Tape INC, yung pro page nila, ay yung pro vlogger nila versus pro vlogger ng TBJ ng eto ang true. Tignan niyo yung pinagkaiba. Sinabi niya rito, kay Juan, simple lang. Walang laman, di ba? Pero yung eto ang true, tignan niyo yun, napakaganda at napakatalino ng mga sinabi niya rito. Oh, ang kay Juan ay kay Juan. Ano bang apelido ni Juan de la Cruz? 'Di ba? Ano ang initial ni JDL? Sino ba ulit ang nakaisip ng EB? JDL, Joey De Leon. Ano yung Cruz? Cruz ni Jesus, Jes Espiritu. So ang kay Juan nga ay kay Juan. Tingnan niyo, ang layo talaga ng pinagkaiba ng mga vlogger dun sa kabila at saka sa amin. Yun daw, hindi naman siya inaangat namin yung bangko namin. So tingnan natin dito yung mga komento ng mga netizen. So dito tayo. TBJ Defenders, syempre kasi kami makatotohanan lang, di kagaya ng tape. Defenders, mali na nga, pilit pang itinatama. Yan ang pinagkaiba namin sa kanila. TBJ is Itbulaga and Itbulaga is TBJ. Kasi yung defenders, kapag di sila nag-defend, baka walang pang-it. Talagang defenders nga kayo, utak henyo. O, diba? Ito, sabi ni Henry, kahit saang korte pa makarating yang walang wes, napapabor lang dahil sa technicalities or papers na sinasabing tape will decide according to morality, consistent talaga. Sinasabi ko, yung kung magbasa na English, nabubulol ako eh. Nung nag-umpisa ang Itbulaga, wala pa ang tape ni Halusos. Kaya nga, totoo naman. Ito, may kukwento lang ako sa inyo bago tayo matapos na. Kwento muna tayo. Kwentuhan lang. Ito, kailan ko ba ito napanaginipan? Kailan ko ba napanaginipan to? Nakalimutan ko anong araw yun. Ay, naantok na naman ako. Mukhang mananaginip na naman ako nito ah. Alam nyo, ito yung Halusos na yun. Ayun, ito sa panaginip ko lang to kasi parang nagbalik ako in the future. Hindi pala future, ano pala, hindi pala in the future. Tag dito, time travel na yung panaginip eh. Nung mga panahon na magkakasama pa yung mga yan, sila Tony Tubuera, sila TBJ, no. Alam nyo, may isang parte sa TBJ or family na nakausap ko doon sa panaginip ko na yun. Tapos sabi ko, alam nyo po ba yung nangyayari sa kanila ngayon doon sa sa panahon namin? Sabi niya, bakit? Saan ka ba galing? Sabi ko, sa panahon namin kung saan pinag-aagawan na yung titulong Itbulaga na yan. Sabi niya, hindi okay naman sila, hindi naman doon sa panahon namin kako. Nag-aaway-away na sila doon. Inaangkin ng Halusos yung titulong Itbulaga na sila daw ang gumawa niyan. Sila daw ang nagmamay-ari niyan. Sabi nung nakausap ko doon, sabi niya, ha? Paano sila? Hanggang ngayon, ang tagal ko na ditong nagtatrabaho sa APT, sa Itbulaga, ni anino nila, hindi ko sila nakita. Tapos kwentuhan kami, panaginip. Panaginip. Tapos ito, kwentuhan kami, sabi ko pa, hanggang sa dinugtungan, hindi nyo po ba alam na kaya nila pinaglalaban yung titulong Itbulaga dahil sila daw ang nag-finance niyan. Sila daw, pera daw nila yung tumakbo dyan. So biglang sabi nung tao dun, panahon na okay pa sila. Di ko lang kung anong 90, baka 90, mga 1980s to 19, ano yun, baka 90s or 80s, ganun, yung panaginip ko na yun. Sabi niya,
Una-una, kung about sa finance, sabi niya, eto Jay, sabi niya sa akin, eto Jay, Sir Jay, sinare niyo pa ako. Paano makakapag-finance ang mga halusos? Ngayon, ilang taon na pong nakakulong ang senior halusos. So, sino kukuha ng pera sa bangko? Sino ang maggagarantiya ng pera sa bangko? About to sa finance, yung mga, kasi yun ang bukang bibig nila, yung finance na yan. Yun yung ano nila, yun yung lagi nilang pinagsusupalpal na yung halusos nga daw po ang tawag dito, ano ba dito? Ang tawag dito? Ang nag-produce or nag-provide ng pera dyan sa Itbulaganan dahil palugi na nga daw yan noon. So sinabi ko rin sa inyo yan, sabi ko, paano yan ganito yung mga sinasabi nila dun. Ha? Paano? Una-una, nakakulong ngayon. Yung panahon kasi nun parang nakakulong ang yung tatay na halusos. Yung panahon na yung sa panaginip ko. No? Una-una, kung sakali man na sige, sa kanila nagpe-finance. Malabo kasi una-una, paano makakapagbigay ng pera ang senior halusos? Nakakulong siya. Ilang taon siya nakakulong? So sabi ko, paano umiikot tong show na to? Nung mga panahon ng show na to kasi yun yung nasa panahon ko, binalikan nila lahat yan eh. Sabi nila, walang iba kundi si Mr. Tony Tubuera. Oo, ang pagkatawag niya pa nga dun si Ka-Tony. Diba? Una-una, sige. Sabi niya, na kami, nagkakwentuhan na kami. Sabi ko, baka pwede kitang makausap habang hindi pa tapos tong panaginip ko para makabalik na ako doon sa panahon ko. May kwento ko sa vlog ko. Ay sige, hindi po kami dalawa kwentuhan. Sabi niya ganito, kung about sa finance, sa pera na yan, na ang halusos ang nag-provide ng pera para tumuloy ang show, magkakamali ka doon, sabi niya sa akin. Dahil sa panahon na to ay nakakulong si halusos. Sabi niya, itong panahon mismo na itong panaginip mo na to. Oo. So sino kukuha ng pera sa bangko? Mga anak niya. Ilang taon na anak niya? May mga uhog pa. May mga sipon pa sa mga ilong. Tsaka anong alam nila dito sa show na to? Ang ano rin talaga dito, hindi lang alam ng tao. Oo, nandun na tayo sa point na 25% lang ang kay Tony Tubuera dito at 70% kay halusos. Pero ang tanong, sino ang nagtatrabaho? Ang ganda ng kwentuhan namin, ma'am. Sabi, sino ang nagtatrabaho dito sa show na to? Walang iba kundi si Mr. Tony Tubuera. Siya ang nagpapakahirap dito. Oo, at ang TBJ. No? Kaya wag nila sasabihin na sa kanila galing yung pera. Dahil una-una, isa kang convicted, hindi ka anuhin ng bangko pag ganyan ka. Ayun yung sabi sa akin sa panaginip lang ito, disclaimer Oo, panaginip. Napanaginipan lang namin, napanaginipan ko lang. Sana may yung ibang TBJ defenders, ganito rin yung panaginip. So sabi niya, alam nyo, dito kasi, ang nagtatrabaho talaga rito ng gusto ay si Mr. Tony Tubuera. Sa lahat ng hirap ng pinagdaanan ng show na to, ay dapat kay Mr. Tony Tubuera talaga mapunta or i-base yung pinaka-show na to at sa Tito Vic and Joey. At doon, nasabi niya pa nga sa akin, sabi ko, ito pa pala, sinasabi nila, sila daw gumawa ng Tito Lungit Bulaga. Napaganito siya, Sabi ko, yan doon yung sinabi sa akin, sabi niya, hindi paano nangyari? Ay, unang-una, noon pa man sa mga interview, sa mga lumipas, sa mga anniversary ng show na Itbulaga, wala ka namang narinig dun na halusos ang gumawa, kundi si Joey De Leon, si Henyo Master. Siya lang talaga at ang TBJ. Yung nga lang, sa kabaitang tagline ni Tony Tubuera, sabi niya sa akin to sa kabaitang tagline ni Tony Tubuera, ay lagi niyang minimension or lagi niyang piniplex ang pangalang halusos. Kahit na wala naman talagang inambag dito sa show na to. Wala talagang ginawang pagod.
Tsaka ito pa, sabi niya, kung sa panahon mo naglilitawan yung mga anak ni Alusos, bakit sa panahon ko ngayon wala sila? Ni katiting ng muta nila or pilik mata, hindi ko nakita dito. Ang tagal ko na rito nagtatrabaho. At isa pa, malapit sa buhay ko ang Tito Vic and Joey. Sabi niya sa akin, so yun na, nagising na ako lan. Hingi sana pa ako ng pang 3 meal eh. Ay ko, bakit pang burger ka dyan? Yung mga 80s, 90s, may Jollibee na ba nun? Oh, hindi ko lang may Jollibee na nun ah. So yun lang napagkwentuhan namin. Gising na ako, so nakita ko nga itong post na to. No. So yun, balik na tayo dito. Okay, siya lang ang nakaisip pero sino ba ang gumastos at nagbayad sa kanya? Di ba ang producer ng show? Ang pera ba siyang pinaluwal para buuin yung naisip niyang Itbulaga? Sino to? Sabi ni Brian James Bartolata. Sabi ni Darp Elf, ha ay bobo, Manong alam mo po ba yung copyright? Mag-google ka para alam mo. Sino ba to si James na to? Ano ba ito? Baka mamaya produce, ano to eh, member ng Tape INC. Tingnan natin yung mga videos. Baka mamaya ano to eh, empleyado ng Tape. Ito masarapan, so gusto kong birahin yung mga yan eh. Sarap sarap birahin sa mga katulonggisan eh. Baka malay nyo, di ba? Minsan eh, nagtatago-tago lang yan sila. Minsan hindi na sila makapagpigil. So mukhang hindi naman siya. At hindi ko rin alam kung anong alam niya about sa tawag dito, about sa Itbulaga trademark, na bakit siya nakapagsalita ng ganon. No, mga kadaver kalis, no? So, naglag na naman yung internet natin. Naglag na naman siya. Okay. Yan yung sinabi niya. Asan na yun? Alam mo, yung sinabi ko kaninang about sa panaginip, eto pang supalpal na dun sa sinabi ni Brian James. May Defender pala yung tahanang Trying Hard. Wala pang ang 1K nanonood dyan sa online media. Di kasi mapasikat yung show nila, kaya gustong makuha ang Itbulaga, sabi ni Marby Carlos. Kung yung attorney Maggie ibinayad na lang ng Tape INC kay Anjo Eliana, mas matutuwa pa kami. Oo nga, no? Doon tayo sa original na nakaisip ng pangalang Itbulaga, TBJ. Yan, tama naman. Ito balikan natin to. Nanggigigil ako dito kay James eh. Siya ang nakaisip pero sino ba ang gumastos at nagbayad sa kanya? Di ba ang producer ng show? Una-una, no? Nung natandaan ko pala doon sa panaginip ko, nakalimutan ko. Nung mga panahon na yun sa panaginip ko na yun, ang president, CEO, ay walang iba kundi si Antonio P. Tubuera. Ito lang isipin nyo eh, nakakulong si Senior Alusos. So sino magkukuha ng pera sa bangko? At saan dadaan ng mga pera? Alam nyo, sa totoo hindi lang talaga nagsasalita ang lolo ko na si Mr. Tony Tubuera. Naging lolo ko. Si Agamulak, Tito. Si Ang Soto, mga tsuhing ko. Hindi, pinsan ko pala si Agamulak eh. Si Joey De Leon, ano ko ba si Henyo? Nakalimutan ko na eh. Uncle ko din pala yan. Ang dami ko apelido, no? Uncle ko din yan. Ngayon, si Tony Tubuera, lolo ko yan. Ano kaya pag napanood ni Mr. Tony Tubuera, sa'yo kapal naman ang mukha nito. Layo-layo ng mukha mo sa akin. Gagawin mo akong lolo mo. Ito, seryoso ah. Kasi isipin nyo maigi pag naiisip ko yung issue na yan patungkol sa Itbulaga.
Kasi una nakakulong si Halusos. Sino magkukuha ng pera sa bangko? Hindi walang iba kundi si Mr. Tony Tubuera. Tsaka ito lang hindi mo pag-uusapan din dito yung about dun sa share, yung mga ano dun, porket 25% lang ang ambag ni Mr. Tony Tubuera, no? Samantalang ang Halusos 70%. Pero sino ba ang nagtrabaho? Kung hindi nyo nakakalimutan, ilang taong nakulong ang Halusos. So sino gaganap ng trabaho niya doon? No? Ang masakit pa nga nun, ayon do sa panaginip ko, ni minsan hindi niya nakita yan doon. Ni Ultimo Pilik Mata. Pati ang mga anak daw na sinasabi ko daw sa kanya. Sabi niya, ni anak niya rito wala. Baka paghawakin mo ng camera or anong mga ano rito, pag-writerin mo, hindi nila alam. Sasabi ng mga basher, syempre, boss sila. Paano niya? Yun na nga Bakit si Tony Tubuera, boss naman yun? Bakit niya alam, di ba? Ganoon lang Kasi ito pa pala, ihabol ko. Hindi nyo ba alam, na-extend pala, nakalimutan ko, na-extend pala yung panaginip ko. Na-extend pala yun, no? Kasi nagpamerienda yung kausap ko dun. Nagpamerienda. Ang panahon na yun, alam mo kung anong soft drinks yung pinainom niya sa akin, Sarsi. Wala na Sarsi ngayon, di ba? Noon mga panahon na yun, Sarsi meron. So yun, merienda kami, sabi niya. Eto, ngayon ko lang to sasabihin sa'yo, sabi niya sa akin. Sabi ka na yun, para maibalita ako dun sa panahon ko. Sabi niya, alam mo ba, itong itong Itbulaga na to, ang ganda ng pangarap ni Antonio Tubuera or Mr. Tony Tubuera at ang TBJ dyan. Sabi ko, ano naman klaseng pangarap? Sabi niya, ganito, kasi gagawin dyan. Nakikita mo ba yung mga painting, mga damit? Mayan, may kita mo yan. Kasi ginala niya ako doon sa loob mataas siya doon Basta open siya doon sa loob na yun. Nung panaginip ko, open siya. Pero hindi ko masyadong ma-describe yung mukha niya ngayon sa inyo kasi panaginip. Mahirap kasi i-describe minsan sa panaginip, may mga tao tayong nakikita doon na hindi natin talaga nakikita sa totoong buhay. So yun, kita niya, sabi niya, di mo alam, ang plano dito, soon, gagawan ng mga yun parang rebultor, estatwa ang TBJ at yung mga lahat ng mga awards, lahat gagawin gagawin daw na museum. Sabi gagawin dapat tong museum tong tong studio na to pagdarat. Or gagawa sila, hindi pala sa studio, gagawa sila kasi malawak kasi yung dating di ba, diyan sa may APT. Malawak yan Sa may Broadway, malawak yung Broadway na yan. So gagawin nila ng yung na museum. So nandun lahat ng mga awards, mga damit, kung kailan nagsimula, basta yung mga historical na gamit or talagang napakagandang balik-balikan ng mga tao mapatungkol sa Itbulaga dahil alam natin ng Itbulaga is nag-iisang longest running noon time show sa buong mundo po yan. Hindi lang sa Pilipinas, almost 44 years. Diba? So yun, no? So gagawin pala nilang museum yung loob na yun. Sabi ko, grabe, no? Tapos ngayon nag-aaway-away sila dun sa mundo ko, sa panahon ko. Oo. Sabi niya, syempre, kahit papaano naman, yung studio na, yung Broadway na to, or yung magiging Coliseum na to, or Coliseum to, magiging museum, kikita rin kahit papaano, di ba? So malaking bagay na rin yun para sa production, para sa show. Ay, oo nga naman, tama naman yun. Malaging kikita rin naman din yung ganong paraan. At ang dami niya pang naikwento na hindi ko halos maitatak na sa isip ko. Alam niyo naman ako makakalimutin, kaya nga kinukwento ko kagad kapag nagbablog ako kasi baka makalimutan ko na
So yun o, doon pala sa panahon na yun, ang ganda pala talaga ng mga setup, ng mga pangarap ng Tito Vic and Joey at ni Mr. Tony Tubuera. Pero dahil kay Halusos, nawala ito lahat. Nawala lahat. Biglang nasira sila lahat. Tutusin, Tony Tubuera, TBJ, hanggang ngayon alam ko, okay pa yan. Malucho Wapagar, Jenny Pere, okay pa rin yan. Malucho Wapagar, TBJ, okay pa rin yan, walang problema. Hanggang sa mga artista, no? Tayo nga lang, ngayon yung pinaka-ending doon sa panaginip ko na yun na doon ko napagtanto na ang Halusos talaga pala ang sumira sa lahat. No? Kaya yung sinasabi dito ng basher na kung sino yung paano mo nasabi unang-una mga panahon nga yun, wala nga siya dun. So ito na yung pangsupalpal ng panibago ni Joey De Leon ni Henyo Master sa tape INC. So ito, wait lang, i-play natin ha, pakinggan nyo ha. Kung bakit ayaw na nung Here's another story version of Itbulaga. Mula kusina ni Tito Soto, one afternoon having coffee ako, may naisip na titulo ng TV show, Itbulaga. Playing on words lagi ang utak ko, parang school bukol kasi ang gusto. At dahil tanghalian to, kakain na Itbulaga. At sa 9 na umere, ang Tito Vic and Joey. Of course, kabado rin kami sa student canteen, syempre. Kaming tatlo galing din dun kasi, respeto namin napakalaki, at dun na nga nagsimula. Hanggang ngayon, Itbulaga, nag-channel 7 pa nga, and now sa 5, Itbulaga. Diba? No, rinig na rinig nyo doon mga Kadabarkads na nagsimula sila sa student canteen at napakalaki nga ng respeto ng TBJ sa student canteen hanggang sa nabuo na ang Itbulaga. Doon pa lang panalo na kami. Henyo Master, ito paring lolo. Lolo no? Hindi naman kami nagkakalayo ng kutis ni Habi ni Habi Manuel, yung apo niya na in-interview dito. Hindi naman kami nagkakalayo nun maputi lang yun, no? Kutis porcelana yun, kutis punyeta lang ako. May karugtong do pala. Ang lakas mga asar ni Henyo. Sabi niya. Doon pa lang manalo na kami, no? Birin nyo ha. Ang Halusos, may pinakita bang ganyan? May ebidensya silang ganyan. Ito pala, Sir Joey. Alam nyo, hindi ako katulad ni Anjo Ileana. Pag sa oras na binigyan nyo ako ng isang kahit napakapiranggot lang na painting na nilikha nyo, alam nyo dito kasi, kaya hindi ko po ito pinipinturahan. Kasi nga, may balak ako dito sa wall na to. No? Papapinturahan ko to ng logo na Itbulaga. Tapos, dito rin may kita yung damit na pinapirmaan ko sa TBJ at yung isa pang damit at mga picture namin ng Labarkads. May sounds na. Henyo Master, baka naman. Ganun lang. Yung malit lang na may man lang ako, may painting man lang ako. Ako di ko bebenta yung promise. Hindi ako katulad ni Anjo Eliana. Tsaka sanay akong magipit. Sanay akong magipit. Kaya kahit magipit ako, never magagalaw yan. Hindi ako, ito, seryoso.
Pangarap ko yun. Pangarap ko talaga yun na magkaroon ng ganun. Tutusin yung painting ni Angeliana na binenta kay Bustoyo. Kung may pera lang ako, binili ko yun. Eh di ba nabenta niya 160k? 160k? Eh ngayon, syempre tutubuan ni Bustoyo, magiging maging 500k yun. So kung ako lang mapera akong tao, binili ko yun. Oo, promise. Pati yung mga Aldab na gano'n. Meron ako dating Aldab eh. Kung nasa nang ay, sayang. Yung mga manika ng Aldab. Sa nila lola ni Tinidora. Lola, ano. Pero ako hanapin ko yung picture namin ni ano. Yung kasi dati napunta kasi yung one for all for one sa amin sa lugar namin. May picture kami nun nila Paulo. Hindi ko alam kung saan napulot pa nga si Paulo nun. Hindi pa siya Mama Pau. O Kuya Paulo pa lang siya nun. So yung mga Dappercats, hanggang dito na lang yung video natin. Ano magiging komento nyo sa mga napag-usapan at abot dun sa panaginip, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan